Mga sakit kaugnay ng paglaki ng mga bata, hindi makapagtuon ng pansin, masyadong malikot. Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Ano ang sakit na hindi makapagtuon ng pansin, masyadong malikot? Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ADHD. Ang mga pangunahing sintomas ng ADHD ay kawalan ng pagtutuon ng pansin, masyadong malikot at pagiging pabigla-bigla. Ang mga sintomas na ito ay pinagmumulan ng mga kahirapan sa pagkatuto at sa mga personal na pakikipag-ugnayan sa ibang tao na maaaring humantong sa mga suliraning emosyonal o sa pagbaba ng tingin sa sarili na nagreresulta sa mga matitinding suliranin sa pagsasagawa ng tungkulin. Ano-ano ang mga sanhi ng sakit na hindi makapagtuon ng pansin, masyadong malikot, Attention Deficit Hyperactivity Disorder? Nakita sa pananaliksik na ang ilang mahahalagang bahagi ng utak ay gumagana sa iba't ibang paraan sa mga bata na may ADHD. Kabilang dito ang mga bahaging prefrontal, ang basal ganglia, at ang cerebellum. Sapagkat naaapektuhan ng mga bahaging ito ng utak na responsable sa ehekutibong pagganap, ang paggana ng memorya ng bata, atensyon, kontrol sa sariling pag-uugali at damdamin, paggana ng memorya at kakayahan sa pag-oorganisa ay maapektuhan na magreresulta sa paglabas ng ADHD. Ang eksaktong sanhi ng ADHD ay hindi pa maipaliwanag. Nakita sa mga pananaliksik ang katibayan na susuporta na ito ay namamana. Ang paninigarilyo ng ina at pag-inom ng alak sa panahon ng pagbubuntis, panganganak ng wala pa sa buwan, pagkakaroon ng mababang timbang noong ipinanganak, kasaysayan ng encephalitis, nalaso ng tingga, mga abnormalidad sa metabolismo, epilepsya, at pinsala sa utak ay nakita rin ng mga salik na panganib para sa ADHD. Bagaman ang mga biolohikal na salik ay mga nakikitang kondisyon, ang mga salik na psychosocial at ang kapaligiran, kabilang ang suporta ng pamilya, kalagayan ng akomodasyon sa paaralan at pagtanggap ng lipunan ay napakahalaga sa magiging epekto sa katindihan nito at sa epekto nito sa pang-araw-araw na pagsasagawa ng mga gawain. Paano nakakaapekto sa mga bata ang sakit na hindi makapagtuon ng pansin, masyadong malikot, Attention Deficit Hyperactivity Disorder? Ang mga klinikal na katangian ng ADHD ay nagbabago kasabay ng pag-edad ng mga bata. Sanggol pa at ang edad bago pumasok, ang pangunahing katangian ng mga bata na may ADHD sa panahong ito ay ang masyadong malikot o hyperactivity. Masyado silang masigla at kadalasan ay takbo ng takbo o akyat ng akyat. Ang ilang mga bata ay maaaring umiyak at madaling uminit ang ulo. Maaaring mas matindi ang emosyonal nilang pagtugon sa mga pangyayari at mas madaling napupukaw ang damdamin o mas mabilis magalit. Ang iba ay maaari ring may mga problema sa pagtulog, edad na maaari nang pumasok. Sa panahong ito, ang mga suliraning may kaugnayan sa hindi makapagtuon ng pansin ay lalo pang nahahalata na. Ang mga bata ay maaaring nahihirapang matuto. Ang hindi nila pagtutuon ng pansin sa silid-aralan ay maaaring makaapekto sa pang-akademikong pagganap. Pabigla-bigla sila, mahina ang kontrol sa sarili at hindi masunurin, na humahantong sa mga suliranin sa pakikipag-ugnayan nila sa lipunan at sa alitan sa mga kaedad. Ang ilang mga bata ay maaari ring magpakita ng mga pag-uugaling sumasalungat, sumasalubong sa panganib, at o mapapanganib na gawi, 6 hanggang 11 taon, late childhood, at bago magbinata at magdalaga, early adolescence. Bagaman ang katindihan ng pagiging malikot ay maaaring mabawasan sa mga panahong ito, ang mga katangian na hindi pagtutuon ng pansin at pagiging pabigla-bigla ay kadalasang nananatili. Ang mga bagong aspeto ng mga posibleng suliranin ay maaaring maglabasan. Kabilang na ang madalas na pagpasok sa mga alitan sa ibang tao, pakikipag-away o paggamit ng substance. Nasa hustong gulang na ang hindi pagtutuon ng pansin at ang pagiging pabigla-bigla ang mga pangunahing simptomas ng ADHD kapag nasa hustong gulang na. Ang mga nasa hustong gulang na may ADHD ay maaaring nahihirapang mag-focus sa trabaho. Ang mga sintomas na madaling magambala, hindi makapag-organisa, hindi episyente, walang pasensya at pagiging pabigla-bigla ay maaaring magpatuloy. Paano tutulungan ng mga bata na may Attention Deficit
hyperactivity disorder. Ang mga estratehiya sa paggagamot ng mga bata na may ADHD ay maaaring magkaiba-iba ayon sa edad. Ayon sa nakita sa maraming mga pag-aaral sa loob at labas ng bansa, ang teraping medikal at ang teraping para sa pag-uugali ay napatunayan ng mga epektibong estratehiya. Para sa mga bata na nasa edad na hindi pa pumapasok na wala pang 6 na taon, ang teraping para sa pag-uugali ay inirekomenda bilang unang panggamot. Kung ang kondisyon ng bata ay hindi gaganda sa teraping para sa pag-uugali, maaaring kailanganin ang teraping medikal. Para sa mga bata na nasa edad na pumapasok na edad 6 o pataas, at para sa mga nagbibinata o nagdadalaga na may mas matitinding sintomas, ang teraping medikal ang pinakaunang paraan ng paggagamot. Ang teraping medikal ay napaka-epektibo sa pagkokontrol ng pag-uugaling sobrang kalikutan. Gayunpaman, ang teraping para sa pag-uugali at ang suportang edukasyonal ay magpapabilis para sa pagkatuto at sa pagbabawas ng mga suliraning may kaugnayan sa pag-uugali. Ano ang pananaw ng mga bata na may attention deficit hyperactivity disorder? Nakita sa pananaliksik na ang mga sintomas ng ADHD ay nagpupursige sa panahon ng pagbibinata, pagdadalaga, adolescence sa 80% ng mga bata at sa 65% sa panahong nasa hustong gulang na. Ang hangganan na makakayanan ng isang individual kaugnay ng pang-araw-araw na pamumuhay at ang pipiliing trabaho ay batay sa maraming iba pang salik, kabilang ang katindihan at uri ng mga nakikitang sintomas, katindihan at dami ng mga kaugnay na kondisyon, katalinuhan ng individual, sitwasyon ng pamilya, at tinatanggap ng mga paggagamot. Ang maagang pagkilala at pag-aasikaso ay napakahalaga para sa mga bata na may ADHD.